Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Aquarius mula September 8 to 14, 2024? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na makilala nyo mismo. Ay, nahulog na to. Mamaya ilalagay natin to. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine o feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin yung gender. Hindi ko alam kung anong lalabas, kung positive ba o negative ang magiging reading. Depende sa kung anong mapipick up kong energy mamaya. Kung hindi man mag-resonate sa inyo to, edi i-adjust nyo na lang ang video, hanapin nyo to. Kung hindi pa rin, edi dito na. Ito ang last deck natin. So, may unang card na tayo. Eight of Swords. Ano kaya to? Medyo hindi clear sa akin, kaya bumunot pa rin tayo. Tungkol saan kaya to? Hindi ko rin kumintindihan, kaya kukuha pa tayo. So, hindi to relationship reading. Probably may kinalaman to sa luho. Lahat-lahat yan. Well, ang dating kasi hindi nila mapipigilan ang sarili nila na bumili ng luho nga. Na para bang mapapahamak sila sa huli. Dahil sa kapababayaan. Kapababayaan. Kasi mukhang hindi nila pinag-isipan mabuti. Bigla na lang silang mutang. Whether money to o gamit. Tapos di naman pala nila kaya bayaran. So, sa madaling salita, sa week na to, i-avoid ang anything na may kinalaman sa loan. Huwag na mag-loan. Kaysa mapahamak pa at hindi naman pala mababayaran. Ngayong week lang naman, tiisin na mga iba sa inyo. O else, malaki ang interest kasi. Pag may utang, di ba, may loan. Pag di mo nabayaran yan, umaandar yung per day yata yun. Na hindi mo nabayaran. Parang may penalty. So again, kung iniisip-isip nyo to, maglo-loan kayo. Sa week lang na to. Hindi naman to buong September. Pero kung ngayong week, wag na. Kung di man kayo to na uutang, baka may umutang sa inyo. So, yung uutang sa inyo, hindi yun magbabayad. So, kung may umutang man sa iba sa inyo, huwag nyo na lang pautangin kasi may nagbabadyangang panganib dito. Baka di nila mabayaran.
Kasi ito kayo, iiyak kasi abonado kayo. Hmm. Hindi pala magbabayad. Parang ito nga, abonado kayo. Oh. Sayang lang kayo ng pera. Ng hard work nyo. So, tingnan natin dito. Ano pang masasabi nito? So, anong kwento dito? Well, actually, maganda naman yung combination. In a way na mag-celebrate yung iba sa inyo kasi mag-gain ng reputation o good fortune yung iba sa inyo. Dahil may dragon dito, oh. Year of the Dragon pa naman ngayon. Mm-hmm. So again, baka magkapera yung iba sa inyo, may good fortune na lang in general. Maganda kasi yung dalawang card na to. Oh. Abundance, good fortune, saan ka pa? Saka ano, para na rin siyang manifestation na yun nga, may chance na ma-achieve nyo yung gusto nyong i-achieve. Tapos ito naman yung tawag dito, dragon na pwedeng may kinalaman sa pagiging powerful, di ba? Strong. O, courageous. Na sa madaling salita, magiging determined ang iba sa inyo na ma-manifest ang gusto nyong i-manifest. Pwede rin, o ma-achieve. Pero whether mag-hard work kayo o hindi. Talagang darating to. Kasi ang ganda ng dalawang card. Darating tong good fortune at abundance. So, mukha na siyang miracle. Mm-hmm. In all forms na to. Ay, ito lang. Ano to? May pinto, oh. Kasi pag nakita ko yung pinto, para siyang opportunity kasi bubukas, 'di ba? Sasara. Ang problema, na-partneran siya ng rat. Kasi peste yung rat. Kahit nung Year of the Rat, 'di ba? Daming pinesting tao. Daming problema nung panahon na 'yon. 'Di ba? Yun yung nag-lockdown. Nagsimula yung COVID-19. Actually, 2019 naman yun, di ba? December 2019. Parang ganun. Nagsimula yung COVID-19. Kung hindi ako nagkakamali. Pero hindi ako sure. Tapos yung pinaka peak ng problem, doon na lumitaw, di ba? Ng umpisa ng taon ng 2020. So again, Year of the Rat yun. Para bang ang dating may darating sa buhay ng iba sa inyo. Kaya lang nga, pepestehin. Parang peste yung opportunity. Ano ba yan? Ano kaya yun? Maganda kung clarify natin, di ba? Para sure. Well, sabihin natin too good to be true. Yung employment na nakita nyo sa internet o may mag-alok sa inyo na trabaho nga. Pero again, too good to be true i-reject nyo na yon. Yung opportunity na yon kasi baka magsisi kayo sa bandang huli.
Kasi career opportunities din to eh. So, mukha na siyang ganito, blessing. Blessing na dangerous, di ba? Parang, ah, akala ng iba sa inyo, miracle. Hindi naman to kasama dito, pero, kasi siguro maraming darating na opportunity sa iba sa inyo. Miracle nga. Kaya lang kailangan nating maging mapanuri o else, baka nga mabiktima yung iba sa inyo ng scam o human trafficking o hindi natin masabi kung ano to. Na para bang baka malin lang yung iba sa inyo. Mapahamak nga dahil sa eto may nagbibigay ng opportunities sa mga mahirap o nangangailangan. Ngayon pala may masama siyang intensyon. Ganun yung dating pag pinagsama natin to. Naging ganito na kasi. Parang ito lang to eh. Ito sa to, isa lang. Parang ganun. So again, career opportunity to opportunity. So hindi ko kasi alam kung anong klaseng opportunity to, di ba? Ito, mukhang na-clarify na natin at ito ay may kinalaman sa career. Doon lang siya specifically nakafocus. Hindi to kasama sa love life, kundi career lang. So again, kung may mag-aalok sa iba sa inyo about career o money na lang siguro in general, like investment, i-reject na dahil ito, may someone na hindi mapagkakatiwalaan. Peste nga. Baka pestehin kayo. May iaalok yung iba. Parang ganoon eh. May darating sa buhay nyo. Mag-aalok ng something. Nakala nyo mag-benefit kayo pero hindi pala. So beware sa pagtanggap ng anything na may kinalaman sa career o basta may money involvement. Yun na lang siguro para sure. Okay, doon lang siya specifically related. Dito connected sa reconciliation sa kaaway, sa ex, sa kapamilya, basta career lang to o money involvement. Anyways, punta tayo dito. Reject na ha, kung ganon. Para maiwasan natin itong kapahamakan. Babasahin ko na lang to, dalawa lang ang kukunin ko. Extra message. Open yourself to love. It is safe for you to let your heart be seen. Don't be scared. So, iniisip ko kanina, sa single lang ba to? Pwede rin kasi to sa relationship. Kung nag-away man, di ba? Ito ang huli. Depending. Ay, deepening pala. Deepening. O deepening. A relationship will finally deepen in the next few months. You have been waiting for this. Sa ganitong connection o ganitong card, particular lang to sa relationship, di kasama ang single. So, kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye po now.